At the House of Representatives, the Appropriations Committee held a hearing on the proposed 2026 budget for the Department of Trade and Industry. For the latest, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, what's the latest? Yes, good afternoon, Lord Denise. Well, nandito ngayon tayo sa House of Representatives. And tama naman yung sinabi mo, no, nagkaroon nga ng budget briefing kasama ang Department of Trade and Industry. At yun nga, ipakita dito sa briefing no, na kinakailangan ng higit 9 billion pesos ng ahensya para nga raw magpatuloy dito sa mga function nila. Isa sa mga talagang naitalakay din dito ay syempre yung suporta ng Department of Trade and Industry pagdating sa mga micro, small, and medium enterprises nga. No? At sinasabi nila na may mga programa rin daw sila patungkol naman sa creative industries, katulad na nga dyan yung Malikhaing Pinoy at Tatak Pinoy, kung saan nga iikot sila sa iba't ibang universities para nga daw maipakilala ang creative industry, lalo na sa mga kabataan. Pero bukod dyan, no, naging talakayan din dito sa Kamara yung issue na marang online scamming dahil nga napakarami na rin daw kaso na talagang lumilitaw tungkol dyan. At yun nga, talagang sinabi na rin dito sa House of Representatives na nagkakaroon naman daw ng solusyon at nasa around 18,000 na raw talaga yung reklamo na natanggap ng DTI patungkol nga dito at ginagawa nila ito ng paraan para ma-mediate man lang yung mga kaso. So yung ibang cases regarding this ay pwede naman daw ilagay sa sabihin or i-report sa DTI para nga daw mabigyan ng solusyon at para ma-mediate dahil may mga offices din sila na pwedeng tumulong para nga malutas itong online scamming. Sorry, just to touch on yung online scamming, did they say how exactly they're trying to fix that, do something about it? And ano yung mga ways para para makapag-report yung mga tao and for them to actually get consistent update on what they're facing and what they're going through? Well, isa sa mga sinabi dito muna, yung data na 18,000 nga raw yung nakapagreklamo na. So, pwedeng lumapit sila sa offices ng DTI, respective offices sa kanilang mga areas. Pero isa din daw sa mga solusyon na gusto nga nilang gawin ay itong trust mark kung saan kailangan mag-apply ng mga business sellers, pati na rin ng mga entrepreneurs, lalo na online, ng trust mark rating para nga makikita din ng mga consumers kung katiwa-tiwala nga ba itong shop or store na ito. So yung trust mark din daw yung magiging indication para sa mga mamimili kung legit nga ba na seller yung mapupuntahan nila or makikita nila online. All right. Thank you very much. Again, that was our mobile journalist, Amy Atienza.